Sa loob ng maraming taon, itinuring akong basahan ng sarili kong pamilya habang sinasamba nila ang isang wad na hari. Ngunit darating ang araw na ang lalaking iyon, ang asawa ng aking kapatid na saksakan ng yabang, ay luluhod sa putikan sa harap ko, habang namamalimos ng kahit isang kusing. Ang aking ina na walang ginawa, kundi itakwil ako ay iiyak ng dugo para sa aking kapatawaran. Sa sandaling iyon, hindi ako magagalit. Hindi ako magsisigaw. Ningiti lamang ako ng malamig, habang pinapanood silang lamunin ng apoy ng sarili nilang kasinungalingan. Tapos na ang panahon ng aking pagtitiis. Nakaluhod ako sa malamig na sahig ng aming sala, pilit na kinukuskos ang mansa ng putik na iniwan ng mamahaling sapatos ng aking kapatid. Ang bawat kuskos ng basahan ay tila isang paalala ng aking posisyon sa bahay na ito. Isang anino sa likod ng kinang ng iba. Bilisan mo naman sa pagpupunas dyan, Ada. Kay bagal-bagal mong kumilos, para kang laging pasa ng daigdig. Ang boses ng aking kapatid na si Amarachi ay parang talim na humihiwa sa katahimikan ng hapon. Nakatayo siya sa itaas ng hagdan, suot ang isang mamahaling bestido na alam kong kinuha niya mula sa aking credit card nang hindi nagpapaalam. My Kelvin is coming with his new Ferrari, and the floor looks like a pigsty. Nakakahiya naman sa fiancé ko kung makikita niyang ang dumi-dumi ng bahay natin dahil sa kabagalan mo. Hindi ako tumingala. Nanatili ang aking paningin sa sahig, sa sarili kong refleksyon na malabo at madilim. Malinis na ang sahig, Amarachi. Huwag mo nalang uling tapakan ng maruming sapatos para hindi na maulit. Aba, sumasagot ka pa? Singgal ni Mama mula sa kusina habang daladala ang isang tray ng mga mamahaling alak na hiniram pa namin sa kapitbahay para lamang magmukhang mayaman sa harap ni Kelvin. Ada, ayusin mang ugali mo. Isipin mo na lang na kung hindi dahil sa kapatid mo at sa mapapangasawa niyang milyonaryo, hindi tayo makakaangat sa buhay. Utang mo sa kanila ang magandang kinabukasan natin. Mumiti ako ng tipid, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa akin ay parang isang kadena na lalong humihigpit sa bawat segundong lumilipas. Maya-maya pa, ang malakas na ugong ng isang makina ang bumasag sa katahimikan ng aming subdivision. Isang pulang Ferrari ang huminto sa tapat ng aming lumang gate, tila isang ligaw na hiyas sa gitna ng mga karaniwang tahanan. Mabilis na nagtatakbo si Mama at Amarachi palabas, halos magkandara pa sa pagsalubong sa lalaking itinuturing nilang tagapagligtas. Lumabas mula sa sasakyan si Kelvin, suot ang kanyang designer suit at isang ngiting puno ng kayabangan. Pumasok siya sa loob ng bahay na tila ba siya ang nagmamay-ari nito? Hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin habang mabilis na lumapit sa kanya si Amarachi para sa isang yakap na puno ng pagpapanggap. Han, you're finally here! Ang ganda ng bagong car mo, it suits you so much! Malambing na sabi ni Amarachi habang nakasandal sa balikat ni Kelvin. Of course, baby. Only the best for us. Sagot ni Kelvin bago bumaling kay Mama. Tita, pasensya na kung medyo na late. May tinapos lang akong multi-million deal sa Makati. Business is so toxic these days. Naku, Irog, ayos lang. Maupo ka, maupo ka. Ada, ipagtimpla mo ng kape si Kelvin. Yung mamahaling beans ang gamitin mo. Huwag yung mumurahin. Sigaw ni Mama sa akin. Tumayo ako at naglakad patungo sa kusina. Habang isinasalin ang mainit na tubig, narinig ko ang kanilang usapan sa sala. Actually, I have a small favor to ask, Tita. Panimula ni Kelvin, ang kanyang boses ay naging seryoso at tila puno ng pag-aalala. May kinakaharap na kaunting delay ang investment ko sa Singapore. It's just a technicality, you know? But I need a local guarantor to sign some papers for a bridge loan. Around 5 million pesos lang naman. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mukha ni Mama. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumabat na si Amarachi. Hun, why not use Ada's name? She has a clean record and a stable job as a risk analyst.
Mas mabilis ma-approve ang loan kung siya ang guarantor. Tumigil ang mundo ko sa narinig. Lumingon ako sa kanila, hawak pa rin ang tasa ng kape. I heard my name. Malumanay, ngunit malamig kong sabi habang lumalapit sa kanila. 5 million pesos, Kelvin? And you want me to be the guarantor for a loan that I have nothing to do with? Ada, don't be so selfish. Agad na depensa ni Mama. Kelvin is going to be family. Isang pirma lang yan. Once ma-release ang funds niya from Singapore, pabayaran din niya agad. It's a win-win situation for all of us. Exactly, sister-in-law. Dagdag ni Kelvin. Lumapit siya sa akin at tinangkang hawakan ang aking balikat. Ngunit mabilis akong umiwas. It's just a formality. Para rin ito sa wedding namin ni Amarachi. Gusto ko ng grand wedding sa Balesin, and this loan will make it happen. Huwag mong sabihing ayaw mong maging masaya ang kapatid mo. Tinitigan ko si Kelvin ng diretso sa kanyang mga mata. Nakita ko ang isang kisap mata ng takot. Isang senyales na ang kanyang kumpiyansa ay isa lamang maskara. If your business is as big as you say it is, Kelvin, you wouldn't need a guarantor with a salary like mine. Sabi ko nang walang emosyon. And Amarachi, if you want a grand wedding, use your own credit. Huwag ang pangalan ko. Ate Ada, please! Biglang nagbago ang tono ni Amarachi. Naging malungkot at tila iiyak na. Nahihilo ako. Feeling ko masama ang pakiramdam ko. I might be, pregnant. I shouldn't be stressed like this. Bakit ba ang damot-damot mo? Sa labas, narinig ko ang tunog ng isang luma at hapon na makina ng motorsiklo. Alam kong si Obina na yon, ang lalaking palagi nalang pinagtatawanan dahil sa kanyang simpleng pamumuhay. Ate, did you hear me? I said I'm not feeling well. Sigaw uli ni Amarachi. Eksaktong pumasok sa loob si Obina, dala-dala ang ilang supot ng grocery. Huminto siya nang makita ang tensyon sa sala. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng tahimik na pagtatanong. Ada, may problema ba? Tanong ni Obina sa mahinahong boses. Wala ka nang pakialam dito, Obina. Singhal ni Mama. Mag-deliver ka na lang ng mga orders mo at huwag kang makisali sa usapan ng mga taong may nararating sa buhay. Bumaling uli si Mama sa akin. Ang kanyang mukha ay pulang-pula na sa galit. Lumapit siya at bago ko pa namalayan, isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Hindi ako gumalaw. Hindi ako dumaing. Hinayaan ko ang sakit na maging gatong sa aking determinasyon. Pumirma ka o ituturing kitang kaaway sa bahay na ito. Galit na utos ni Mama. Dahan-dahan kong ibinaba ang tasa ng kape sa mesa. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking apron at hinarap sila. Ang aking boses ay hindi nang hinig. Ito ay kasing talim ng yelo. I have everything recorded, Kelvin. Ang panghihingi mo ng loan, ang pag-amin ni Amarachi na gagamitin ang pangalan ko, at ang pananakit ni Mama sa akin. Sabi ko habang tinitingnan ang bawat isa sa kanila. Hindi ako pipirma. At simula sa araw na ito, bawat sentimong ginagastos ninyo mula sa sahod ko ay titigil na. Amarachi, yung bestidong suot mo. I'll call the bank to dispute the transaction as fraudulent. What? Are you crazy? Sigaw ni Amarachi. Bumaling ako kay Kelvin, na ngayon ay namumutla na. At ikaw, Kelvin, ang ganda ng Ferrari mo. Sayang lang at hindi ito nakarehistro sa pangalan mo, kundi sa isang car rental company sa Clark. I checked the conduction sticker while I was cleaning the floor earlier. Risk analyst ako, remember? It's my job to spot lies. Natahimik ang buong sala. Ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Lumapit sa akin si Obina at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko kailanman naramdaman. Let's go, Ada, sabi ni Obina. Hindi mo kailangang manatili sa lugar na hindi ka pinahahalagahan. Tumingin ako kay Mama na ngayon tila hindi makapaniwala sa aking pagrerebelde.
Ngumiti ako ng napakalamig. I'll be out of this house by tomorrow. And don't bother calling me for money. I'm dead to this family, right? Then let me be the ghost that haunts your debts. Tinalikuran ko sila at naglakad paakyat ng hagdan para mag-impake. Bawat hakbang ko ay tila pagguho ng lumang ada na kanilang kinilala. Sa ibaba, narinig ko ang pagsisimula ng panibagong gulo, ang paninisi ni Mama kay Kelvin at ang pag-iyak ni Amarachi. Ngunit sa unang pagkakataon sa aking buhay, wala na akong pakialam. Habang tinitignan ko ang aking mukha sa salamin, nakita ko ang marka ng sampal ni Mama. Hinaplos ko ito ng bahagya. Hindi ito marka ng kahihiyan, kundi isang selyo ng aking kalayaan. Bukas, magsisimula ang tunay na laro, at sisiguraduhin kong sa dulo nito, ako ang huling nakatayo habang ang kanilang mundo ng kasinungalingan ay nagiging abo. Ang bawat hakbang ko sa hagdan ay tila pagtapak sa mga bubog ng nakaraan, masakit, ngunit kinakailangan upang makalayo sa mapang-aping tahanang ito. Hindi ko kailangan ng luha. Ang bawat patak ng alat sa aking pisingi ay sayang lamang sa oras na dapat kong gamitin para sa aking susunod na hakbang. Sa mundong ito, ang emosyon ay isang luho na hindi ko kayang bayaran, lalo na kung ang mga taong nakapaligid sa akin ay mga buwayang naghihintay lamang ng aking pagkakamali. Pumasok ako sa aking silid at agad na kinuha ang aking laptop. Ang liwanag mula sa screen ay tila isang sulo sa gitna ng madilim kong silid. Bilang isang risk analyst, ang aking utak ay nakaprograma na maghanap ng mga butas, mga anomalaya, at mga kasinungalingang nakatago sa likod ng mga numero. At si Kelvin? Siya ay isang malaking pulang bandila na pilit itinatago ng aking pamilya sa ilalim ng tilang ginto. Narinig ko ang mahinang katok sa aking bintana. Isang pamilyar na ritmo na nagpabilis sa tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng kapanatagan na tanging ang lalaking iyon lamang ang makapagbibigay. Binuksan ko ang bintana at doon, sa ilalim ng sinag ng buwan, nakatayo si Obina sa tabi ng kanyang lumang motorsiklo. Ang kanyang mukha ay seryoso, malayo sa imahe ng isang simpleng delivery man na palaging kinukutya ni Mama. Ada, tawag niya sa mahinang boses, sapat lamang para marinig ko. Hindi ako mapakali. Alam kong hindi ka ligtas sa loob ng bahay na yan pagkatapos ng nangyari kanina. I'm fine, Obina. I'm packing my things, sagot ko habang nakasandal sa pasimano. But I need more proof. Hindi sapat na alam kong rentado ang sasakyan niya. I need to know his endgame. Inabot ni Obina ang kanyang kamay at may inilapag na isang maliit at makintab na USB drive sa aking palad. Ang metal nito ay malamig sa aking balat. Nakuha ko ito sa isa sa mga deliveries ko sa isang offshore gaming company sa Pasay. Nakita ko si Kelvin doon, nakikipag-usap sa mga taong hindi mo na naisin na makasalamuha. He dropped this when he was rushing to his car. I think this contains the answers you're looking for. Tinitigan ko ang USB. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Pwede mo itong gamitin para sa sarili mo. Ngumiti si Obina, isang ngiting puno ng misteryo at lalim. Dahil ikaw lang ang may talino para gamitin ang impormasyong iyan ng tama. At dahil ayaw kong makita kang nasasaktan ng mga taong walang ibang alam kundi magpanggap. Bago pa ako makapagsalita uli, mabilis na siyang sumakay sa kanyang motorsiklo. Ang tunog ng makina ay unti-unting lumayo na nag-iwan ng katahimikan sa paligid. Isinara ko ang bintana at agad na isinalpak ang USB sa aking laptop. Ang mga files sa loob ay puno ng mga spreadsheet at mga scanned documents. Ang aking mga mata ay mabilis na naglakbay sa bawat row at column. Doon ko natuklasan ang katotohanan. Si Kelvin ay hindi isang milyonaryo. Siya ay isang middleman para sa isang money laundering syndicate. At ang mas malala, ang investment na sinasabi niya kay Mama ay isang Ponzi scheme na ang tanging layunin ay kunin ang mga huling ari-arya ng aming pamilya, particular na
ang titulo ng lupa na nakapangalan kay Lola Remedios. Ngunit ang pinakamasakit na diskubre ay nang makita ko ang isang folder na may pangalan ko. Binuksan ko ito at tila tumigil ang pagdaloy ng hangin sa aking baga. Naroon ang mga scan ng aking passport, aking PRC license at ang aking pirma na halatang ginaya. May mga dokumento na roon para sa isang malaking loan na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. At ang petsa? Kahapon pa ito na isumite. Hayop ka, Amarachi, bulong ko sa dilim. Ang aking mga daliri ay mariing nakahawak sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang aking mga buko-buko. Hindi lamang nila ako gustong gamitin, ninakawan na nila ako ng pagkakakilanlan. Ang aking sariling kapatid ay handang itapon ako sa kulungan para lamang sa isang peking pangarap na kasama ang isang manloloko. Lumabas ako ng aking silid ng dahan-dahan. Tinitiyak na ang bawat yapak ko sa sahig ay hindi lilika ng anumang tunog. Ang buong bahay ay balot ng katahimikan, maliban sa mahinang hilik ni Mama mula sa kanyang kwarto. Dumiretso ako sa silid ni Amarachi. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, isang senyales ng kanyang kawalang ingat dahil sa sobrang kumpiyansa. Sa loob, ang amoy ng mamahaling pabango na binili gamit ang pera ko ay naging masangsang sa aking ilong. Nakita ko ang kanyang bag sa ibabaw ng vanity mirror. Mabilis kong hinalugog ito hanggang sa mahanap ko ang isang asul na folder. Doon, nakatago ang mga orihinal na loan documents na may pekeng pirma ko. Kasama nito ang isang kasunduan sa pagitan nila ni Kelvin. Kapag nakuha na ang pera, tatakas sila patungong Spain at iiwan kaming lahat dito para harapin ang utang. So, ito palang plano nyo? Sabi ko sa aking isipan habang kinukuhanan ng litrato ang bawat pahina gamit ang aking cellphone. Habang naghahanda akong lumabas, narinig ko ang pag-ikot ng kandado ng pinto sa ibaba. Mabilis akong nagtago sa likod ng mahabang kurtina ni Amarachi. Narinig ko ang mabibigat na yabag ni Kelvin na papasok sa silid. "Wake up, Amarachi!" bulong ni Kelvin. Ang boses niya ay puno ng iritasyon. "The bank is asking for more verification. Kinukulan tayo sa oras. Kailangan nating makuha ang fingerprint ni Ada habang natutulog siya. That risk analyst bitch is getting too suspicious." "Don't worry, Han." Narinig ko ang boses ni Amarachi na tila bagong gising. "I have the ink pad here. Just wait for her to fall into a deep sleep. She's tired from all the housework anyway. Wala siyang kamalay-malay na bukas. Hawak na natin ang buong mundo." Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likuran. Hindi lamang nila ninakaw ang pangalan ko, handa rin silang gumamit ng dahas para makuha ang gusto nila. Ngunit nagkakamali sila. Ang pagod na sinasabi nila ay hindi kahinaan. Ito ang aking naging pagsasanay para maging matalas. Dahan-dahan kong inilabas ang aking cellphone at sinet ang volume sa 0. Sinimulan kong i-record ang kanilang usapan. Ang bawat salita ng pantatraidor, bawat plano ng pagnanakaw ay magsisilbing pako sa kanilang sariling kabaong. "Let's do it now," sabi ni Kelvin. Narinig ko ang kanilang paglakad patungo sa pinto. Ito na ang sandali. Kailangan kong kumilos ng mabilis bago nila malaman na wala ako sa aking silid. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng sigla. Ang laro ay nagsisimula na, at sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng lahat ng alas. Lumabas ako mula sa pinantataguan ko matapos nilang makalabas ng silid. Agad akong bumalik sa aking kwarto gamit ang kabilang daan sa kusina. Pagpasok ko, agad kong itinago ang USB at ang aking mga gamit sa ilalim ng kama. Humiga ako at nagunwaring natutulog ng mahimbing, habang ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na pepper spray sa ilalim ng unan. Narinig ko ang dahan-dahang pagbukas ng aking pinto. Ang liwanag mula sa hallway ay tumama sa aking mga nakapikit na mata. Ramdam ko ang presensya nila sa tabi ng aking kama. Ang amoy ng sigarilyo ni Kelvin at ang mabahong hangarin nila ay tila sumasakal sa akin.
Hawakan mo ang kamay niya, dahan-dahan lang, bulong ni Amarachi. Naramdaman ko ang pagdampi ng isang malamig at malagit na bagay sa aking kanang hinlalaki. Ang ink pad. Hinayaan ko silang gawin ang gusto nila. Sa bawat tampi ng tinta sa aking balat, lalong tumitindi ang aking panata. Perfect, sabi ni Kelvin sa isang mabitaw na bulong. Sa wakas, atin na ang 10 milyon. Nang lumabas sila at isinara ang pinto, agad akong bumangon. Pinunasan ko ang tinta sa aking daliri gamit ang isang basang tissue. Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan ang anino ni Ubina ay tila nagbabantay pa rin sa malayo. Magpakasaya muna kayo sa inyong panaginip, bulong ko sa hangin. Dahil pagising niyo bukas, ang 10 milyong inaasahan niyo ay magiging mitsa ng inyong pagbagsak. Ang gabi ay mahaba pa, ngunit para sa akin, ito na ang pinakamaliwanag na sandali ng aking buhay. Ang biktima ay patay na. Ang nag-iisang Ada na nakatayo rito ay ang siyang wawasak sa inyong lahat. Ang madaling araw ay lumipas na parang isang panaginip na puno ng lason. Ngunit ang pagdating ng umaga ay hindi nagdala ng liwanag, kundi isang mas matinding dilim ng panlilinlang. Darating ang sandali na ang bawat butil ng kanin na isinusubo ng aking ina sa akin ngayon, bilang pagpapanggap, ay magiging parang mga tinik na babara sa kanyang lalamunan. Ang kapatid kong ahas at ang kanyang lalaking mapagpanggap ay magsasama sa isang kulungang gawa sa sarili nilang kasakiman. Panurin ninyo kung paano ko gagawing abo ang kanilang mga plano habang nananatili akong nakatayo sa gitna ng apoy. Naghin si Mama ng masaganang almusal, isang bagay na bihirang mangyari sa bahay na ito kung hindi siya may hihilingin sa akin. Ang amoy ng sinangag at tuyo ay humahalo sa amoy ng kaplastikan na bumabalot sa buong hapag-kainan. Ada anak, ubusin mo itong paborito mong ulam. Pinaghirapan ko itong iluto para sa'yo dahil alam kong napagod ka kagabi. Malambing na sabi ni Mama, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali, tila may itinatagong balisa. Hindi ako kumibo. Pinanood ko ang paggalaw ng kanyang mga kamay habang inilalagay ang pagkain sa aking pinggan. Alam ko ang laro niya. Gagamitin niya ang pag-ibig ng isang ina upang itali ang aking mga kamay. Alam mo naman, Ada, panimula niya uli. Ang boses ay naging paos at tila malapit ng umiyak. Simula nang mamatay ang papa mo, ako na ang nagtaguyod sa inyo. Pinag-aral kita, pinakain, binihisan. Lahat ng pagtitiis, ginawa ko para lang magkaroon kayo ng magandang buhay. Utang na loob mo sa akin kung nasaan ka man ngayon. Anong gusto mo, Ma? Tanong ko ng direkta, habang marahang ibinababa ang aking tinidor. Ang tunog ng bakal na tumatama sa porselana ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Bago pa makasagot si Mama, pumasok si Amarachi sa kusina. Nakahawak siya sa kanyang tiyan, ang kanyang muka ay maputla, at ang buhok ay sadyang ginulo upang magmukhang may sakit. Sumunod sa kanya si Kelvin na may dalang baso ng tubig. Umaakto bilang isang mapagmahal na asawa. Ate, please, mahinang sabi ni Amarachi bago naupo sa tabi ko. I can't breathe properly since this morning. Ang bigat ng pakiramdam ko. Sabi ng doktor, high risk ang condition ko. Any stress could lead to, losing the baby. Isang pirma lang, Ada. Singhal ni Kelvin. Ang kanyang pagiging gentleman ay mabilis na naglaho at napalitan ng inis. The investment project needs to start now. Kung hindi mo pipirmahan ang loan guarantee, hindi lang ang pera ang mawawala, kundi pati ang future ng pamangkin mo. Are you really that heartless? Tumingin ako kay Amarachi. Pregnant? Kailan ka pa naging buntis, Amarachi? Nung nakaraang linggo lang, nakita-kitang uminom ng alak kasama ang mga kaibigan mo. That was just to celebrate. Mabilis na sagot ni Amarachi, ang kanyang boses ay tumaas ng isang oktaba. And I didn't know yet back pagkatapos. Why are you so suspicious? Hindi mo ba kayang maging masaya para sa akin? Ada pakiusap, dugtong ni Mama. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga palad ay malamig at pawisan.
Para ito sa pamilya natin. Kapag nakuha na ni Kelvin ang proyekto, lilipat na tayo sa isang mas malaking bahay. Hindi mo na kailangang magtrabaho ng husto. Isipin mo ang sakripisyo ko. Ang utang na loob na palagi nilang ibinibida ay parang isang lubid na unti-unting sumasakal sa akin. Ngunit hindi nila alam, matagal ko nang pinutol ang lubid na yon sa aking isipan. Ang tanging dahilan kung bakit ako nananatili ay upang matiyak na sa kanilang pagbagsak, wala silang ibang masisisi kundi ang kanilang mga sarili. Sige, sabi ko ng malamig. Ang lahat ng tatlo ay sabay-sabay na huminga ng malalim. Ang kislap ng tagumpay ay kuminang sa kanilang mga mata. Pipirma ako. Talaga, anak? Salamat! I knew you wouldn't let us down, bulalas ni Mama. Wait, I'm not finished, putol ko sa kanilang kasiyahan. I will sign as the guarantor, but I have one condition. Since I am the one taking the risk, I want to be the sole administrator of the project fund account. Bawat sentimong papasok at lalabas, kailangang may pirma ko. Walang perang magagastos para sa kasal, para sa sasakyan, o para sa kahit anong luho hanggat hindi nagsisimula ang proyekto. Biglang nagbago ang anyo ni Kelvin. Ang kanyang panga ay nag-igding, at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. That's not how it works, Ada. Business is complex. You can't just manage the funds like a household budget. Then find another guarantor, sabi ko habang tumatayo. Kung wala akong kontrol sa pera, wala ring pirma. Han, give it to her. Mabilis na bulong ni Amarachi kay Kelvin, habang sinisipa ang paa nito sa ilalim ng mesa. Kailangan lang natin ng approval. We can deal with the administration later. Tumingin si Kelvin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim na galit. Fine, you'll have the access. Just sign the papers today. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ko ang isang mahinang pagpisil sa aking kabilang kamay. Si Lola Remedios, na kanina patahimik na nakaupo sa dulo ng hapag, ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay malabo na dahil sa katarata, ngunit ang kanyang diwa ay nananatiling matalas. Inabutan niya ako ng isang maliit na piraso ng pandesal at sa ilalim nito, naramdaman ko ang isang matigas na bagay. Isang susi. Hindi ako nagpakita ng anumang reaksyon. Ibinulsa ko ang susi at tumayo. I'll see you at the bank at 2:00 ng hapon. Huwag kayong malilate. Pagdating ng gabi, ang bahay ay muling nabalot ng katahimikan. Ang pamilya ko ay abala sa pagpaplano kung paano nila gagastusin ang perang hindi pa nila nahahawakan. Pumasok ako sa aking silid at tiningnan ang susi mula kay Lola. Ito ay ang susi ng kanyang lumang baul, kung saan nakatago ang lahat ng kanyang mga dokumento at lihim. Habang iniisip ko ang aking susunod na hakbang, biglang nag-vibrate ang aking cellphone sa ibabaw ng kama. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sinagot ko ito nang hindi nagsasalita. Hello? Is this the woman living with Kelvin? Isang boses ng babae ang narinig ko sa kabilang linya. Ang boses niya ay basag, puno ng pagod at hinanakit. Sino ito? Tanong ko ng mahinahon. My name is Sofia, sagot ng babae. At kung ang kasama mo ngayon ay ang lalaking nagangalang Kelvin, lumayo ka na sa kanya. Dahil ang lalaking balak pakasalan ng kapatid mo ay legal ko pang asawa. At hindi lang pera ang ninakaw niya sa akin, kundi pati ang buhay ng anak namin. Naramdaman ko ang pagdaloy ng adrenaline sa aking mga ugat. Ito na ang huling piraso ng puzzle na kailangan ko. Magkita tayo, sabi ko. Ang aking boses ay kasing lamig ng gabi. Sabihin mo sa akin ang lahat. Eksaktong pagbaba ko ng telepono, narinig ko ang mahinang katok sa aking pinto. Si Amarachi. Ate, can I come in? Malambing ang tanong. I just want to say thank you for today. And maybe you can lend me your pearl necklace for the pre-wedding shoot tomorrow? You won't be needing it anyway, right? Tumingin ako sa pinto,
Ang aking mga mata ay nagminingning sa dilim. Sure, Amarachi. Come in. Take whatever you want. Dahil bukas, sisiguraduhin kong wala ka ng kahit anong mahihiling pa. Ang bawat salita ko ay tila isang sumpa na nakabalot sa sutla. Ang bitag ay nakahanda na. Ang kailangan na lang ay ang huling hakbang ng biktima patungo sa kanyang sariling kapahamakan. Ang dilim ng gabi ay hindi kasing pait ng mga luhang dumadaloy sa mukha ng babaeng nasa harap ko. Kung ang aking pamilya ay bulag sa kinang ng huwad na ginto ni Kelvin, ako ang magsisilbing liwanag na maglalantad sa lahat ng dumi sa ilalim nito. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikitang gumuho ang tore ng kasinungalingan na itinayo nila sa ibabaw ng aking dangal. Ang bawat katotohanang matutuklasan ko ngayon ay magiging bala na tatapos sa kanilang maruming laro. Isang maliit at tago na karinderya sa gilid ng kalsada ang naging saksi sa aming pagtatagpo. Malayo sa marangyang buhay na ipinagyayabang ni Kelvin, dito sa gitna ng usok at ingay ng gabi, ang katotohanan ay masangsang at hindi maitatago. Si Sofia ay anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay lubog at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang kupas na asul na folder. Sa tabi ko, nanatiling tahimik si Obina. Ang kanyang presensya ay parang isang matibay na pader na nagbibigay sa akin ng lakas upang harapin ang anumang dumi na lalabas sa bibig ng babaeng ito. Ito ang lahat ng kailangan mo, simula ni Sofia. Ang boses niya ay halos pabulong, ngunit puno ng pot. Inilapag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng hapag. Ang marriage contract namin, ang mga certificate ng utang na iniwan niya sa pangalan ko. At ito, huminto siya. Tila may bumabara sa kanyang lalamunan. Ito ang death certificate ng anak namin. Dahan-dahan kong binuksan ang folder. Ang bawat pahina ay tila sumisigaw ng kawalang katarungan. Si Kelvin, o ang tunay niyang pangalan na nakasulat sa dokumento, si Ricardo de Silva, ay isang profesional na manloloko. Hindi lang pera ang ninanakaw niya. Ninanakaw niya ang kinabukasan ng bawat babaeng nabibiktima ng kanyang matatamis na salita. Namatay ang anak ko dahil wala kaming pambayad sa hospital, patuloy ni Sofia. Ang mga luha ay muling pumatak sa mga papel. Habang ang lalaking yan ay nasa Boracay, kasama ang bagong babae niya, ibinebenta ko ang lahat ng gamit ko para lang mailigtas ang bata. He is a monster, Ada. He doesn't love anyone but himself. Tumingin ako sa marriage certificate. Ang petsa ay nagpapatunay na legal pa silang mag-asawa. Ang balak na pagpapakasal niya kay Amarachi ay hindi lang panloloko. Ito ay isang krimen. Bigamy. Thank you, Sofia. Sabi ko ng malamig. Walang bahid ng emosyon ang aking boses. Ngunit sa loob ko, ang bawat salita ni Sofia ay tila nagpapatigas sa aking puso. I will make sure he pays for everything. Not just for me, but for your child too. Lumabas kami ng karinderya matapos ang ilang sandali. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa aking mukha. Tila sinusubok ang gisingin ako mula sa isang masamang panaginip. Huminto si Ubina sa tabi ng kanyang motorsiklo at tinitigan ako ng malalim. Ada, are you okay? Tanong niya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa aking pisingi, tila may pag-aalinlangan, bago niya ito marahang hinaplos. Ang init ng kanyang palad ay kabaligtaran ng lamig ng aking nararamdaman. You don't have to carry this alone. I have to, Obina, sagot ko. Isinasandal ang aking ulo sa kanyang balikat sa loob ng ilang segundo. Isang saglit ng kahinaan na tanging sa kanya ko lang ipinapakita. This is my family. My mess. Pero kailangan kong tapusin ito bago pa tuluyang masira ang buhay ni Lola Remedios. Inayos ni Obina ang aking buhok na ginulo ng hangin. I'm always behind you. Whatever you need, just say it. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Sumakay ako sa likod ng kanyang motorsiklo. Habang bumabaybay kami sa madidilim na kalsada, mahigpit akong kumapit sa kanyang baywang.
Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila naglalapit sa akin sa huling yugto ng aking plano. Sa aking isipan, binubuo ko na ang bawat hakbang ng aking paghihigante. Pagdating namin sa tapat ng aming bahay, ang lahat ng ilaw ay nakabukas. Isang masamang senyales. Karaniwan ay matutulog na si Mama sa ganitong oras. Pagbaba ko sa motorsiklo, tumingin muli ako kay Obina. Go home, Obina. I'll handle this, sabi ko. Call me if anything happens, sagot niya bago tuluyang umalis. Pagpasok ko sa loob ng bahay, sinalubong ako ng amoy ng alak at sigarilyo. Nakaupo si Kelvin sa sala, may hawak na baso ng whiskey, habang si Amarachi ay tila balisang naglalakad pabalik-balik. Ang aking ina ay nakaupo sa sulok, hawak ang kanyang rosaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Saan ka galing, Ada? Tanong ni Kelvin. Ang kanyang boses ay hindi na ang malambing na tono na ginagamit niya kay Amarachi. Ito ay mababa, banta at puno ng panganib. I had a meeting with a client. Part of the risk analysis for your project, remember? Sagot ko nang walang kagatol-gatol. Lumakad ako patungo sa hagdan, ngunit mabilis na humarang si Kelvin sa aking daan. Don't play games with me, bitch. Bulong niya. Ang amoy ng alak ay humahalo sa kanyang hininga. I saw you leaving with that delivery boy, at alam ko kung sino ang pinuntahan nyo. You met Sophia, didn't you? Tumigas ang aking katawan, ngunit nanatiling kalmado ang aking mukha. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Amarachi at Mama. Who is Sophia, Kelvin? Tanong ni Amarachi. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala! She's just an obsessive ex-girlfriend who's trying to ruin us. Singgal ni Kelvin kay Amarachi bago muling bumaling sa akin. Where are the documents, Ada? Ibigay mo sa akin ang folder na kinuha mo sa kanya. I don't know what you're talking about, sabi ko, pilit na umiiwas. Ngunit bago pa ako makahakbang, marahas na hinawakan ni Kelvin ang aking braso. I said, give me the folder. Huwag mong subukan ang pasensya ko kung ayaw mo masaktan. Kelvin, bitawan mo siya. Sigaw ni Mama mula sa sulok. Ngunit hindi siya tumayo upang tulungan ako. Ang kanyang takot ay mas matimbang kaysa sa pagmamahal sa kanyang anak. Stay out of this, tita. Bulyaw ni Kelvin. Tinitigan ko si Kelvin ng diretso sa kanyang mga mata. Sa kabila ng sakit sa aking braso, wala siyang nakitang takot sa akin. Ngumiti ako ng napakalamig. Isang ngiting nagpatigil sa kanya. Even if you take the folder, Kelvin, do you think that's the only copy I have? Bulong ko sa kanya. I'm a risk analyst. I always have a backup. And right now, all the evidence of your bigamy and fraud is already sent to an automated mail server. If anything happens to me, it will be sent directly to the police and the press. Dahan-dahan niyang binitawan ang aking braso. Ang kanyang muka ay naging kasing putla ng papel. Ang kayabangan na suot niya kanina ay naglaho na parang bula. You wouldn't do that, nautan ng sabi. Madadamay ang pamilya mo. Madadamay si Amarachi. They were already part of the damage the moment they trusted a criminal like you, sagot ko habang inaayos ang aking damit. Now get out of my sight. May trabaho pa ako bukas para sa project natin. Umakyat ako sa hagdan ng hindi lumilingon. Ramdam ko ang mga mata nilang nakatusok sa aking likuran. Ang galit ni Kelvin, ang pagkalito ni Amarachi, at ang guilt ni Mama. Ngunit wala na akong pakialam. Pagpasok ko sa aking silid, agad kong nilock ang pinto. Inilabas ko ang aking cellphone at tiningnan ang litrato ni Lola Remedios na nasa aking wallpaper. Malapit na, Lola, bulong ko. Ngunit habang tinitignan ko ang aking laptop, napansin kong may mali. Ang charger ay hindi nakasaksak ng maayos at may isang maliit na piraso ng papel na nakasingit sa ilalim ng aking keyboard. Binuksan ko ang papel at binasa ang nakasulat. I know where your grandmother is hidden. If you want her to stay alive, stop what you're doing. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng aking puso.
Hindi si Kelvin ang pinakamapang-anib sa larong ito. May iba pang taong gumagalaw sa dilim at ginamit nila ang kaisa-isang taong mahal ko bilang pain. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pagbilang patungo sa isang pagsabog. Kailangan kong kumilos at kailangan kong gawin ito ng mas mabilis kaysa sa kanilang inaasahan. Tandaan ninyo ang sandaling ito. Darating ang araw na ang aking ina na walang puso, ang aking kapatid na tila ahas, at ang lalaking linta na sumisipsip sa aming kabuhayan ay luluhod sa harap ko. Magmamakaawa sila para sa isang pirasong tinapay, ngunit ibibigay ko lamang sa kanila ay ang malamig na titig ng isang taong matagal na nilang pinatay ang damdamin. Sa araw na yon, ang luho na tinatamasa nila ngayon ay magiging abo at ang korona ng kanilang kasinungalingan ay dudurugin ko sa ilalim ng aking mga paa. Mabilis akong tumakbo patungo sa silid ni Lola Remedios. Isang malakas na kabog sa aking dibdib ang tila gustong bumasag sa aking mga tilaok nang makita kong bukas na ang pinto at wala ng tao sa loob. Ang higaan ay maayos, tila hindi natulugan. At ang amoy ng kanyang gamot na karaniwang nananatili sa hangin ay napalitan ng amoy ng mamahaling pabango ni Amarachi. "Nasaan si Lola?" ang tanong ko. Ang boses ko ay kasing talim ng labaha habang bumababa ako ng hagdan. Nakaupo si Mama sa hapagkainan, tila walang anumang nangyayari habang humihigop ng mainit na tsokolate. Sa tabi niya, si Amarachi ay abala sa pag-aayos ng kanyang kuko, habang si Kelvin ay nakasandal sa pinto. Ang mapanuyang ngisi ay nakapaskil sa kanyang mukha. "Ada, stop being so dramatic," ang wika ni Mama nang hindi tumitingin sa akin. Dinala lang siya ni Kelvin sa isang private resort. Masyado na siyang matanda para ikulong dito sa bahay. She needs fresh air. And Kelvin's family owns a place in Batangas. Doon muna siya magbabakasyon. Resort? Sa kalagayan ni Lola? Hindi siya makalakad ng maayos, Ma. Bakit niyo siya inalis dito nang hindi ko alam? Ang sigaw ko, ang galit ay nagsisimulang umakyat sa aking ulo. "Look, Ada," ang sabat ni Kelvin habang lumalapit siya sa akin. Ang boses niya ay puno ng gaslighting. Ginagawa namin ito para sa ikabubuti niya at para na rin sa ikabubuti mo. All you have to do is sign the loan release today. Once the bank confirms the 10 milyon is in our account, ibabalik namin si Lola rito. Simple deal, right? Kinagamit niyo si Lola bilang hostage para sa pera? Ang bulong ko, ang aking mga kamao ay nakakuyom, hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. "Hostage is such a harsh word, ate," ang sabi ni Amarachi habang tumatayo at lumalapit sa akin. Hinawakan niya ang aking buhok at dahan-dahang inayos ang ilang hibla nito. Tila ba isa siyang mapagmahal na kapatid? Isipin mo na lang na ito ay isang motivation. You're a risk analyst, diba? The risk is Lola's health, and the profit is our happiness. Now, sign the documents. Masyado nang naiinip ang bangko. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng folder sa lamesa ang umalingaw sa buong silid. Inilapag ni Kelvin ang mga papel sa harap ko. Ang bawat pahina ay tila isang hatol ng kamatayan para sa aming pamilya. Ngunit para sa kanila, ito ay tiket patungo sa karangyaan. "What if I don't sign?" ang hamon ko. Tumingin si Mama sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. "Anak, huwag mong pilitin si Kelvin. Alam mo namang mabilis magbago ang isip niyan. Baka makalimutan niyang pakainin ang lola mo doon sa resort." Ang kalupitan ng sarili kong ina ay tila isang saksak sa aking likuran. Ang babaeng nagluwal sa akin ay handang isakripisyo ang sarili niyang ina para sa pera. Ngunit sa halip na umiyak, naramdaman ko ang isang malamig na kapayapaan na bumabalot sa aking diwa. Ang aking emosyon ay naging yelo. "Fine," ang sabi ko nang walang anumang tono. "I will sign." Nakita ko ang kislap ng tagumpay sa kanilang mga mata. Mabilis na inabot ni Kelvin ang panulat sa akin.
Kinuha ko ito at dahan-dahang inilapat ang aking pirma sa bawat dokumento. Pinanood nila ako na parang mga buwayang naghihintay ng biktima. Ngunit ang hindi nila alam, bawat kumpas ng aking panulat ay may kalakip na isang lihim na mensahe na tanging ang bangko lamang ang makakaunawa. Sa ilalim ng aking pirma, sa isang bahagi na tila isang dekorasyon lamang, inilagay ko ang code para sa under duress na itinuro sa akin ng isa kong kliyente sa security agency. Ang pondo ay mapupunta sa account, ngunit ito ay otomatikong ma-freeze sa loob ng 48 oras para sa investigasyon. There, ang sabi ko habang ibinibigay ang panulat kay Kelvin. Now give me the address kung nasaan si Lola. Not so fast, Ada, ang sabi ni Kelvin habang kinukuha ang folder. Verification first. Once the bank calls me, you'll get the address. For now, just stay here and be a good girl. Tumalikod sila at sabay-sabay na lumabas ng bahay. Tila ba ipinagdiriwang na nila ang kanilang tagumpay? Ang tunog ng Ferrari na umaalis ay unti-unting naglaho na iniwan ako sa gitna ng isang bahay na puno ng mga alaala ng pagtatraydor. Agad akong umakyat sa aking silid at kinuha ang aking laptop. Ngunit bago ko pa ito mabuksan, isang tinig ang narinig ko mula sa likod ng aking bintana. "Nakaalis na sila!" ang sabi ni Obina. Mabilis akong lumapit sa bintana at nakita ko siyang nakatayo sa sanga ng puno ng mangga na katabi ng aking silid. Ang kanyang mga mata ay seryoso at alerto. "Obina, nakuha nila si Lola," ang bulong ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. "Alam ko, sinundan ko ang sasakyan ni Kelvin kaninang madaling araw," ang sagot ni Obina. Hindi siya dinala sa Batangas. Nasa isang luma at abandonadong bodega sila sa labas ng lungsod. Binabantayan siya ng mga tauhan ni Kelvin. "Anong gagawin natin?" ang tanong ko. "Magtiwala ka sa akin, Ada. May mga kasama ako." Ang wika ni Obina, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay tila isang utos mula sa isang taong sanay mamuno. Ngunit kailangan nating kumilos ngayon bago matuklasan ni Kelvin na ang perang inaasahan niya ay hindi niya mahahawakan. "Wait!" ang hiling ko habang pinipigilan siya. "Bakit mo ginagawa ito, Obina? Bakit ka laging naririyan?" Tumingin si Obina sa akin. Ang sinag ng araw ay tumama sa kanyang mukha, na nagpakita ng isang sugat sa kanyang noo na hindi ko napansin noon. "Dahil sa mundong puno ng peking kinang, ikaw lang ang kaisa-isang totoo na nakilala ko, Ada. At ang mga taong tulad mo ay hindi dapat hinahayaang sirain ng mga basura." Bumaba si Obina mula sa puno ng walang ingay. Mabilis akong naghanda. Kinuha ang aking mga gamit at ang tanging ebidensya na hawak ko laban kay Kelvin. Ngunit bago ako makalabas ng silid, nakita ko ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa folder ni Kelvin kanina. Isa itong resibo ng hiyas, isang singsing na nagkakahalaga ng $250,000. Ang petsa ay kahapon. Ngunit ang nakasulat na pangalan ng bumili ay hindi si Kelvin. At hindi rin si Amarachi. Ito ay nakapangalan sa aking ina. Naramdaman ko ang paghinto ng aking hininga. Ang traidor ay hindi lamang nasa labas. Ang traidor ay ang mismong nagbigay sa akin ng buhay. Ang galit na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang nakakamanhid na determinasyon. Wala ng pamilya, wala ng utang na loob. Mayroon na lamang katarungan. Lumabas ako ng bahay nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang ko sa lupa ay tila isang pagbaon sa lahat ng aking takot. Ang paglalakbay patungo sa bodega ay hindi lamang para iligtas si Lola, kundi para wakasan ang lahat ng kasinungalingang ito. Ngunit habang papalapit kami ni Obina sa lokasyon, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig namin sa di kalayuan. Hindi ito pulis. Ito ay ambulansya. "Lola!" ang sigaw ng aking isipan
Habang mas binilisan ni Obina ang pagpapatakbo ng motorsiklo, ang huling cliffhanger ay nakabitin sa hangin. Buhay pa ba ang kaisa-isang taong nagbibigay sa akin ng dahilan para lumaban? O huli na ang lahat para sa aking paghihigante? Darating ang sandali na ang mga luhang ipinatak ko sa harap ng aking ina ay magmumukhang mga perlas ng katarungan, habang ang bawat diamanteng suot niya ngayon ay magsisilbing mga kuko na hihila sa kanya pababa sa impyerno ng sarili niyang budi. Ang pamilyang dapat sana ay aking kanlungan ay naging pugad ng mga ahas, at ang kapatid kong itinuring kong bahagi ng aking puso ay naging anay na umubos sa aming pundasyon. Ngunit tandaan niyo ito, sa bawat saksak ninyo sa aking likuran, mas lalong tumitigas ang aking kalooban. Hindi niyo ako mapapatay, dahil ako ang apoy na tutupok sa lahat ng inyong mga kasinungalingan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng motorsiklo ni Obina ay tila isang pagbilang patungo sa kamatayan. Ang hangin ay humahampas sa aking muka, tuyo at puno ng alikabok, ngunit hindi nito mapawi ang init ng galit na nanalaitay sa aking mga ugat. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay tila isang mapang-uyam na tawa sa gitna ng katahimikan ng madilim na kalsada patungo sa lumang bodega. Obina, bilisan mo! Ang sigaw ko sa gitna ng ingay ng hangin. Kung may mangyaring masama kay Lola, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kumapit ka lang, Ada. Malapit na tayo. Ang tugon ni Obina. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado, isang kabaligtaran ng nagngangalit na bagyo sa loob ng aking dibdib. Nang makarating kami sa bukana ng isang abandonadong planta ng semento, nakita namin ang ambulansyang nakahinto. Ngunit wala roon ang mga medical personnel. Sa halip, nakatayo roon ang dalawang lalaking may hawak na baril, suot ang mga itim na jacket. Hindi ito ambulansyang narito para magligtas. Ito ay isang sasakyang ginagamit bilang maskara para sa kanilang masamang balak. Huminto ang motorsiklo sa isang madilim na sulok. Mabilis akong bumaba at tiningnan ang paligid. Ang amoy ng kalawang at nabulok na basura ay sumasakal sa aking ilong. Dito ka lang, Ada. Ako nang papasok. Ang bulong ni Obina habang kinukuha ang isang maliit na gadget mula sa kanyang bulsa. Hindi, Obina. Lola ko yan. Ako ang haharap sa kanila. Ang matigas kong sagot. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang paghanga sa kanyang mga mata. Ngunit may halong matinding pag-aalala. Fine, pero sumunod ka sa likod ko. Huwag kang gagawa ng anumang ingay, ang bilin niya. Dahan-dahan kaming gumapang patungo sa gilid ng bodega. Mula sa isang basag na bintana, narinig ko ang pamilyar na boses ni Kelvin. Ang kanyang tono ay puno ng desperasyon at galit. Malayo sa mapagpanggap na matatamis na salita na ginagamit niya sa aming bahay. What do you mean frozen? Pirma doon na ang lahat ng documents. Nakuha na natin ang pirma ng analyst na yon, ang bulyo ni Kelvin sa kanyang cellphone. Ang tunog ng kanyang sapatos na pabalik-balik sa semento ay tila isang timer ng bomba. I don't care about the bank security protocols. I need that 10 milyon now. Naghihintay na ang mga tao ko sa pier. Hon, calm down. Baka may paraan pa. Narinig ko ang boses ni Amarachi. Kahit sa ganitong sitwasyon, ang boses niya ay puno pa rin ng pagkukunyari. Baka kailangan lang nating pilitin si Ada na tawagan ng bangko at sabihing nagkamali lang siya. Pilitin? Nakita mo ba ang mga mata ng babaeng yon? She's cold, Amarachi. She's not the same naive sister you used to step on. Ang singhal ni Kelvin. Sumilip ako at doon, sa gitna ng bodega, nakita ko si Lola Remedios. Nakaupo siya sa isang lumang silya, nakatali ang mga kamay at may busal sa bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit nananatiling matapang. Sa tabi niya, nakaupo si Mama, na tila balisa habang pinaglalaruan ang isang bagong singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na kabayaran ng kanyang pagtataksil. Ma, paano niya nagawa ito? Ang bulong ko sa hangin.
Ang aking puso ay tila nadudurog sa bawat segundong. Nakikita ko ang aking ina na tahimik na nanonood habang pinahihirapan ang sarili niyang ina. "Kelvin, may tumatawag sa gate!" Ang sigaw ng isa sa mga tauhan. Biglang nanahimik ang buong bodega. Mabilis na kinuha ni Kelvin ang kanyang baril at tinutok ito sa direksyon ni Lola. "Ilabas niyo ang matandang yan! Gagamitin natin siyang panangga kung kailangan." No! Ang sigaw ko bago pa ako mapigilan ni Ubina. Tumalon ako papasok sa bintana at tumayo sa harap nila. Ang aking hitsura ay puno ng alikabok at sugat, ngunit ang aking mga mata ay nagniningning sa pot. "Ada!" Ang gulat na sigaw ni Amarachi. Halos mabitawan niya ang kanyang designer bag. "Let her go, Kelvin. Tapos na ang laro niyo." Ang sabi ko ng malakas at buo ang boses. Ang bangko ay hindi maglalabas ng pera dahil alam na nila ang totoo. At ang mga dokumentong hawak niyo? Walang silbi ang mga iyan dahil ang pirma ko ay may kasamang code para sa fraud alert. Tumawa si Kelvin ng pilit. Ang kanyang muka ay puno ng pawis. You think you're so smart, huh? You think you can win against me in my own turf? Lumapit siya sa akin at itinutok ang baril sa aking noo. Ang amoy ng pulbura at alak ay naging masangsang. Tawagan mo ang bangko ngayon din. Sabihin mo sa kanila na i-release ang funds o makikita mong sumabog ang ulo ng mahal mong lola. Tumingin ako kay Mama. "Ma, hanggang dito na lang ba? Hahayaan niyo ba siyang patayin kami para sa isang pirasong alahas?" Umiwas ng tingin si Mama. "Ada anak, makinig ka na lang kay Kelvin. Para naman ito sa ating lahat. Kapag nakuha ang pera, aalis na tayo rito. Magbabago na ang lahat." "Ang tanging magbabago, Ma, ay ang katotohanang wala na kayong anak at wala na kayong ina," ang sabi ko ng malamig. "Go ahead, Kelvin. Pull the trigger. Pero tandaan mo, ang sandaling marinig ang putok na yan, ang digital backup ng lahat ng ebidensya laban sa iyo ay otomatikong maibabahagi sa bawat police station sa bansa. You will not escape." Natigilan si Kelvin. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagbasag ng pintuan ang umalingaw sa buong bodega. Ngunit hindi ito pulis. Isang grupo ng mga kalalakihan na suot ang mga mamahaling suit at tactical gear ang pumasok. Sa gitna nila, isang matandang lalaki na may otoridad ang naglakad ng dahan-dahan. Ricardo de Silva, or should I say, Kelvin, Ang wika ng matandang lalaki. "You've been stealing from my family's name for too long." Lumingon ako at nakita ko si Ubina na lumakad patungo sa matandang lalaki. Hindi siya yumuko. Sa halip, ang matandang lalaki ang tumango sa kanya ng may paggalang. "Father, he has my wife's grandmother," ang sabi ni Ubina. "Asawa?" Ang salitang iyon ay tila isang kuryenteng gumapang sa aking katawan. Tumingin ako kay Ubina na ngayon ay tila isang banyagang hindi ko kilala. Ang delivery man na minahal ko ay anak ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa? Wife? Ano ang sinasabi mo? Ang nauutal na tanong ni Amarachi. Ang kanyang muka ay punong-puno ng init at pagkalito. Hindi ikaw ang pinili ng tadhana, Amarachi. Dahil ang kislap na hinahanap mo ay nasa puso ng kapatid mo, hindi sa pera ng mga manloloko. Ang sabi ni Ubina habang lumalapit sa akin at kinuha ang baril mula sa kamay ni Kelvin nang hindi man lang ito lumalaban. Ang takot sa mukha ni Kelvin ay hindi na maipinta. Nakakita siya ng tunay na leyon. Iniligtas ng mga tauhan si Lola Remedios. Mabilis akong tumakbo sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. "Lola, okay ka lang? Sorry po, sorry." "Ayos lang ako, Ada. Alam kong darating ka." Ang bulong ni Lola. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pagmamalaki. Pumaling ako kay Mama at Amarachi. Nakatayo sila sa isang sulok, tila mga basang sisiw na hindi alam kung saan tatakbo. Ang kapangyarihang inaasahan nila ay maglaho na parang usok.
Ada, anak, pasensya na. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Ang sabi ni Mama habang tinatangkang hawakan ang aking kamay. Iniwas ko ang aking kamay. Huwag niyo akong hawakan. Ang singsing na yan. Itago niyo yan. Dahil yan na ang huling bagay na makukuha niyo sa akin. Tumingin ako kay Obina. Marami akong tanong. Marami akong gustong sabihin. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang malakas na sigaw ang narinig namin mula sa labas. Hold it right there! Walang gagalaw! Ang tunog ng mga yabag ng sapatos at ang pag-ikot ng mga ilaw ng patrol car ay nagpahiwatig na dumating na ang tunay na batas. Ngunit habang tinitingnan ko ang paligid, napansin kong wala na sa pwesto niya si Kelvin. Isang lihim na lagusan sa likod ng bodega ang nakabukas. "He's escaping!" ang sigaw ko. Ngunit may isang bagay na mas nakakabahala. Ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya at ang orihinal na titulo ng lupa ni Lola ay nawawala rin. Cliffhanger. Nakatakas si Kelvin kasama ang huling alas ng pamilya at sa gitna ng kaguluhan, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa labas na sinundan ng isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin. Sino ang tinamaan? At ano ang tunay na pakay ni Obina sa pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan? Ang bawat patak ng dugo sa semento ay tila isang tinta na sumusulat sa huling kabanata ng aking pagtitiis. Akala nila ay tapos na ang lahat nang dumating ang mga lalaking nasa likod ng kapangyarihan. Ngunit ang laro ay nagsisimula pa lamang. Ang aking ina na dati ay reyna ng aming tahanan ay nakaluhod na yon sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng pagsisisi, habang ang kapatid kong si Amarachi ay nanginginig sa takot dahil sa pagguho ng kanyang mundong ginto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang biktima. Ako ang hukom na magbababa ng hatol sa kanilang lahat. Ang matalim na tunog ng pagputok ng baril ay bumasag sa katahimikan ng gabi na sinundan ng ingay ng pagkabasag ng salamin ng ambulansyang ginamit ni Kelvin. Ang bala ay tumama sa gulong ng sasakyan, ngunit huli na ang lahat. Sa gitna ng makapal na usok mula sa tambutso, mabilis na nakatakas ang sasakyan ni Kelvin patungo sa kadiliman na expressway. Dala ang huling alas ng aming pamilya. Ang titulo ng lupa ni Lola Remedios. "Ada! Ada anak! Tulungan mo kami!" Ang boses ni Mama ay puno ng panginginig, habang pilit niyang inaabot ang dulo ng aking damit. "Si Kelvin, niloko niya tayo. Ninakawan niya ako. Ang singsing ko, kinuha niya rin bago siya tumalon sa bintana." Tumingin ako sa aking ina nang walang anumang emosyon. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan, ay balot na ngayon ng dumi at luha. Ang singsing na kabayaran ng kanyang pagtataksil ay wala na. Gaya ng tiwalang matagal ko nang ibinaon sa limot. "Ang singsing na yon ay hindi sa inyo, Ma," ang sabi ko ng malamig. "Kaya wag niyo itong iyakan. Mas iyakan niyo ang katotohanang wala na kayong matitirhan bukas dahil sa kasakamang ginawa niyo." "Ate, please! Obina is rich! Sabihin mo sa kanya na tulungan tayo." Ang singhal ni Amarachi habang pilit na lumalapit kay Obina. Ngunit agad siyang hinarang ng mga bodyguard na suot ang tactical gear. Sir Obina, I didn't know you were a Montemayor. Kung alam ko lang, sana hindi ako nagpadala kay Kelvin." Tumingin si Obina kay Amarachi nang may matinding pandidiri. Ang kanyang tindig ay hindi na ang mapagkumbabang delivery man. Siya na ngayon ang imahe ng isang makapangyarihang tagapagmana na handang manurot ng mga basura. "The only reason you're still breathing the same air as Ada is because she's too professional to waste her energy on someone like you," ang sabi ni Obina. Ang boses niya ay parang malamig na bakal na tumatama sa yelo. "Don't ever call me hun again unless you want to spend the rest of your life in a jail cell for identity theft." Bumaling sa akin si Obina. Ang kanyang mga mata ay lumambot ng bahagya. Ngunit naroon pa rin ang bigat ng kanyang lihim.
Ada, I'm sorry. I didn't mean to keep this from you. It was a test. For me, not for you. My father wanted me to live a life without the family's name for 3 years. 3 years of lies, Obina? Ang tanong ko. Ang aking puso ay kumirot, ngunit hindi ko hinayaang makita niya ang aking pangungulila. Ang trabaho ko ay mag-analisa ng mga panganib, at ang pinakamalaking panganib sa buhay ko ngayon ay ikaw, dahil hindi ko na alam kung alin sa mga pinakita mo ang totoo. Everything I felt for you was real, Ada. That's the only truth I can offer right now, ang sagot niya. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, lumapit ako kay Lola Remedios na ngayon ay inaasikaso na ng mga tauhan ni Obina. Lola, kailangan nating makuha ang titulo. Alam kong hindi lang lupa ang habon ni Kelvin doon. Ang titulo, Ada, ang mahinang bulong ni Lola habang hawak ang aking kamay. Nakalagay doon ang lihim ng papa mo. Isang investment na hindi alam ng mama mo. Isang share sa kumpanya na ngayon ay pag-aari na ng mga Montemayor. Nagkatinginan kami ni Obina. Ang misteryo ay lalong lumalalim. Ang aking ama ay may ugnayan sa pamilya ni Obina? Kaya ba narito si Obina? Hindi ba ito isang aksidente, kundi isang nakaplanong pagmamasid? Bago pa man ako makapag-isip ng malalim, tumunog ang aking cellphone. Isang alerto mula sa aking opisina. Ang aking digital signature, ang parehong signature na ginamit ni Kelvin para sa loan, ay ginagamit na yon sa isang internasyonal na wire transfer. Hayop ka, Kelvin? Ang bulong ko. He's not just running. He's draining the corporate accounts I manage. What? How? Ang tanong ni Obina habang lumalapit sa akin. The cloud access. Ginamit niya ang credentials ko na nakuha niya kagabi habang kinukuha ang fingerprint ko. Ang paliwanag ko habang mabilis na nagtitipa sa aking cellphone. He's moving 50 million pesos to an offshore account sa Cayman Islands. Kapag natapos ang transfer na ito, hindi lang ako mawawalan ng trabaho, makukulong ako dahil sa embezzlement. Ang bilis ng bawat segundo ay tila isang oras sa aking pakiramdam. Mabilis kong sinubukan na i-lock ang system, ngunit hinarang ni Kelvin ang aking access gamit ang isang firewall na halatang binili niya sa mga profesional na hacker. I need a high-speed satellite connection, Obina, now! Ang utos ko. Mabilis kaming sumakay sa isa sa mga itim na SUV ng mga Montemayor. Iniwan namin si Mama at Amarachi sa gitna ng bodega, nag-iiyakan at nagsisigawan habang pinalilibutan ng mga pulis na kararating lang. Wala na akong pakialam sa kanila. Ang tanging mahalaga ay ang maisalba ang aking dangal at ang buhay ni Lola. Sa loob ng sasakyan, binuksan ko ang aking laptop. Ang screen ay puno ng mga kumikislap na numero at mga linyang pula. Si Kelvin ay tila isang multo sa loob ng system, mabilis at mapanira. I have you now, Ricardo, ang bulong ko. Sinimulan ko ang isang counter-hack. Hindi ko lang ititigil ang transfer. Ibabalik ko ang virus sa kanyang sariling device upang malaman ko ang eksaktong lokasyon niya. Ang bawat pindot ko sa keyboard ay tila isang sipa sa kanyang muka. 10%, 30%, ang pagbilang ko. Biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito at lumitaw ang muka ni Kelvin. Hawak niya ang titulo ng lupa ni Lola habang nakasakay sa isang speedboat. Ang tunog ng alon na humahampas sa gilid ng bangka ay malinaw na naririnig sa background. Goodbye, Ada. You're good, but I'm faster, ang tawa ni Kelvin. By the time the sun rises, I'll be in international waters and you'll be behind bars. Say hello to your poor grandmother for me. Mumiti ako ng napakalamig. Isang ngiting nagpatigil sa kanyang tawa. Tumingin ka sa dashboard ng bangka mo, Kelvin. What? Ang gulat niyang tanong. The GPS. Did you notice why the coordinates are looping? Ang tanong ko. Hindi ka papunta sa laot. I hacked your navigation system 5 minutes ago. You've been going in circles sa loob ng Manila Bay.
Ang mukha ni Kelvin ay napalitan ng matinding takot. Tumingin siya sa paligid at nakita ang mga ilaw ng Coast Guard na papalapit sa kanya. "No! Hindi maaari!" ang sigaw niya bago niya ihulog ang cellphone sa tubig. Ngunit may isang bagay na hindi ko inaasahan. Bago naputol ang tawag, nakita ko sa background ni Kelvin ang isang pamilyar na anino. Isang taong hindi dapat naroroon. Isang taong akala ko ay biktima rin. Sofia, ang legal na asawa ni Kelvin. Nakatayo siya sa likod nito, hawak ang isang matalim na bagay at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pag-iyak, kundi isang madilim at madugong layunin. Cliffhanger. Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa direksyon ng Manila Bay na nagpaapoy sa kalangitan. Ang speedboat ni Kelvin ay naging isang bulang apoy sa gitna ng dagat. Kasama ba si Sofia sa pagsabog? At ang titulo ng lupa, ito ba ay tuluyan ng naging abo? O may mas malalim pang plano ang babaeng akala ni Ada ay kakampi niya? Ang bawat liyab ng apoy sa gitna ng dagat ay tila mga huling hininga ng isang masamang panaginip. Ngunit sa likod ng usok at init, alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang aking ina at kapatid ay pilit pa rin kumakapit sa laylayan ng aking damit. Nagbabakasaling ang dugong dumadaloy sa aming mga ugat ay sapat na upang patawarin ko ang kanilang pagtataksil. Ngunit ang pusong matagal na nilang dinurog ay wala ng puwang para sa awa. Sa gabing ito, ang abo ng kanilang mga pangarap ang magsisilbing pundasyon ng aking bagong simula. Ang liwanag mula sa sumasabog na speedboat ay nagmistulang isang madugong bukang liwayway sa ibabaw ng Manila Bay. Ang mga alon ay tila nagdiriwang habang nilalamon ng dagat ang bawat piraso ng kasinungalingan ni Kelvin. Nakatayo ako sa deck ng rescue ship ng mga Monte Mayor. Ang hangin ay may amoy ng gasolina at alat, ngunit ang aking paningin ay nananatiling nakapako sa nagbabagang labi ng sasakyan. Ada, kailangan nating umalis dito. Ang Coast Guard na ang bahala sa paghahanap ng mga labi, ang mahinahong sabi ni Obina, habang inilalagay ang isang mainit na jacket sa aking mga balikat. Hindi ako kumilos. Ang titulo, Obina, ang lihim ng papa ko. Hindi pwedeng maging abo lang ang lahat ng yon. Nakadeploy na ang mga divers ko bago pa man mangyari ang pagsabog, ang tugon niya. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad na hindi ko pa rin lubos na matanggap. Pero may isang bagay na dapat mong malaman. Hindi aksidente ang pagsabog na iyon. May nag-remote detonate ng engine mula sa loob. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay naniningkit sa pag-iisip. Sofia, bago pa makasagot si Ubina, lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan at may ibinigay na isang waterproof na bag. "Sir, nakuha po namin ito malapit sa debris. Isang survivor." Mabilis kaming bumaba sa lower deck. Doon, nakahiga ang isang babaeng basang-basa. Puno ng uling ang mukha at may mga sugat sa braso. Hindi ito si Sofia. Ito ay ang secretary ni Kelvin. Ang babaeng, akala ko ay wala lang sa eksena. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang hawak niya. Ang folder. Ang asul na folder ni Sofia, ngunit tuyo at ligtas, sa loob ng waterproof na lalagyan. Ibinigay ito sa akin ni Sofia bago siya tumalon, ang manghihinang sabi ng babae. Sabi niya, ibigay ko raw sa babaeng may malamig na mata. Sa'yo, Ada. Kinuha ko ang folder at binuksan ito. Sa loob, hindi lamang ang titulo ng lupa ang naroon. May isang sulat na sulat kamay, luma at kulay dilaw na ang papel. Sulat ito ng aking ama. Remedios, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Ang shares ko sa Monte Mayor Holdings ay hindi para sa luho. Ito ay para protektahan si Ada mula sa sarili niyang pamilya. Alam kong ang iyong anak ay mahina sa kinangang salapi. Ada is the only one who can carry this burden. She is the real heir. Naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Ang aking ama ay alam ang mangyayari bago pa man ito magsimula. Ginamit niya ang kanyang huling lakas
upang tiyakin na ako ay magkakaroon ng sandata laban sa sarili kong dugo. Ada, kailangan mong harapin ang pamilya mo, ang sabi ni Obina. Nasa holding room sila ng Coast Guard Station, naghihintay ng balita o naghihintay ng pera. Tumango ako. Ang oras ng pag-iwas ay tapos na. Panahon na para sa huling pagtutuos. Pagdating namin sa station, ang ingay ng iyak ni Amarachi at ang boses ni Mama na nakikipag-argumento sa mga pulis ang sumalubong sa amin. Nang makita nila ako, tila nakakita sila ng isang anghel na may dalang sako ng ginto. Ada! Salamat sa Diyos! Buhay ka! Ang sigaw ni Mama habang tumatakbo patungo sa akin. Yung pera, anak? Nakuha ba ang 50 milyon? At si Kelvin? Sabihin mo sa akin na nailigtas ang mga shares natin. Ma, tumigil na kayo, ang sabi ko nang napakalamig. Ang tunog ng aking boses ay nagpatigil sa kanya. Tila isang balde ng yelong tubig na ibinuhos sa kanyang mukha. Ate, si Kelvin ba ay... Ang tanong ni Amarachi. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. Ngunit alam kong hindi para kay Kelvin ang kanyang luha, kundi para sa nawalang marangyang buhay. Kelvin is gone. At kasama niyang nawala ang lahat ng pangarap niyo. Ang sabi ko habang inilalabas ang sulat ng aking ama. Pero may iniwan si Papa. Isang pamana na para sa akin lang. Ipinakita ko sa kanila ang dokumento. Ang mukha ni Mama ay napalitan ng matinding inggit at galit. Hindi maaari. Asawa ako ng papa mo. Ako ang dapat na humawak niyan. Ang asawang nagbenta sa sariling ina para sa isang singsing? Ang tanong ko habang lumalapit sa kanya. Ang asawang hinayaan akong saktan at nakawan ng pagkatao para lang sa isang manloloko? Ma, wala na kayong karapatan sa pamanang ito. At wala na rin kayong karapatan sa akin. Ada, hindi mo pwedeng gawin ito. Pamilya tayo. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Ang galing ni Mama. Ang kanyang boses ay pumapait sa bawat sandali. Ang utang na loob ko ay nabayaran na ng bawat luhang ipinata ko sa bahay na iyon. Ang bawat sampal na tinanggap ko, iyon ang huling kabayaran. Ang sabi ko ng buong tatag. Obina, pakisabi sa mga abogado mo na simulan na ang eviction process sa bahay. Ang lupa ay nakapangalan na sa akin at ayaw ko nang makita ang mga anino nila doon. Ada, hayop ka! Wala kang utang na loob! Ang hiyaw ni Amarachi habang tinatangkang sunggaban ako, ngunit mabilis siyang napigilan ng mga security. Tinalikuran ko sila ng hindi man lang kumukurap. Ang kanilang mga sigaw ay naging parang ingay na lamang ng hangin sa aking pandinig. Habang naglalakad ako palabas ng station, nakita ko si Obina na naghihintay sa tabi ng kanyang sasakyan. Is it over? Ang tanong niya. Hindi pa, ang sagot ko. Dahil nahanap na ang katawan ni Kelvin sa dalampasigan. Pero may isang bagay na nakapagtataka. Sabi ng mga pulis, wala raw si Sofia sa loob ng bangka bago ito sumabog. At ang detonator. Natagpuan ito sa isang bag na naiwan sa pier, na may pirma ni Amarachi. Cliffhanger. Isang bagong laro ng pagtatraidor ang nabubuo. Ginamit ba ni Sofia si Amarachi upang tapusin si Kelvin o may mas malalim pang sabwatan sa pagitan ng dalawang babaeng ito? At habang hawak ni Ada ang titulo, isang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang ospital. Miss Ada, ang lola niyo po, nagising na siya. At may gusto siyang sabihin tungkol sa tunay na pumatay sa tatay niyo. Ang bawat katotohanan ay may presyo. At sa gabing ito, ang presyong kailangang bayaran ay ang huling piraso ng aking pagmamahal sa pamilyang ito. Akala ko ay sapat na ang makita silang mawala ng yaman, ngunit ang mas masakit na katotohanan ay ang malaman na ang taong nagbigay sa akin ng buhay ay siya ring kumuha sa buhay ng kaisa-isang taong nagtanggol sa akin. Hindi sapat ang kulungan para sa inyo. Ang kailangan nyo ay ang habambuhay na paghihirap ng budi habang pinapanood nyo akong magtagumpay sa ibabaw ng inyong mga guhong pangarap. Ang amoy ng antiseptic
at ang malamig na hangin ng ospital ay tila sumasakal sa akin habang naglalakad ako sa pasilyo. Ang bawat hakbang ko ay sinasabayan ng mahina at regular na tunog ng pagpintig ng makinang nagbabantay sa buhay ni Lola Remedios. Sa tabi ko, nanatiling tahimik si Ubina. Ang kanyang muka ay seryoso at handang sumuporta sa anumang sandali. Nang buksan namin ang pinto ng silid, nakita ko si Lola na nakasandal sa kanyang unan. Ang kanyang mga mata, bagaman malabo na, ay nagkaroon ng kakaibang kislap nang makita ako. Inabot niya ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa akin. Ada, anak? Ang paos at nang hihina niyang boses ay tila isang haplos sa aking sugatang puso. Lola, huwag po kayong magsalita ng marami. Kailangan niyo pang magpahinga. Ang malambing kong sabi habang hinahawakan ang kanyang kamay. Hindi, Ada. Kailangan mong malaman ang totoo bago pa mahuli ang lahat. Ang pagpipilit niya. Huminga siya ng malalim. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang hapon na makina. Ang papa mo, hindi siya namatay sa sakit sa puso. Pinatay siya, Ada. Naramdaman ko ang paghinto ng pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat. Tumingin ako kay Ubina, na tila hindi na rin nagulat sa narinig. Anong ibig niyo pong sabihin, Lola? Ang tanong ko. Ang aking boses ay nananatiling kalmado sa labas. Ngunit sa loob ay may isang malaking pagsabog na nagaganap. Ang iyong ina, nakita ko siya, Ada. Nakita ko siyang may inihahalo sa gamot ng iyong ama sa loob ng maraming buwan. Ang boses ni Lola ay nagsimulang manginig sa galit at pait. Noong nalaman ng papa mo ang tungkol sa mga utang ni Remigio sa sugal at ang mga nahaw na shares, hinarap niya ito. At doon nagsimula ang dahan-dahang paglason sa kanya. Si Mama, ang bulong ko. Ang galit na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang nakakamanhid na pot. Hindi lang siya makasarili. Siya ay usang mamamatay tao. At si Kelvin, hindi siya basta-bastang dumating sa buhay ni Amarachi, dagdag ni Lola. Si Kelvin ay anak ng lalaking nakasabwat ng iyong ina sa pagnanakaw sa kumpanya noon. Narito sila para ubusin ang anumang natitira sa atin. Eksaktong pagtatapos ng kwento ni Lola, bumukas ang pinto at pumasok ang 2 pulis kasama ang abogado ng mga Montemayor. Miss Ada, may resulta na po ang investigasyon sa pagsabog ng speedboat, ang sabi ng pulis. Ang detonator na nahanap ay may fingerprints ng inyong kapatid na si Amarachi. At ang sulat na nahanap sa bag niya ay nagpapatunay na balak niyang iligpit si Kelvin matapos makuha ang pera. She's being charged with frustrated murder and arson. Hindi totoo yan. Sinisiraan lang nila ako. Ang malakas na sigaw ni Amarachi ay narinig mula sa labas ng silid. Nakapuso siya habang hinihila ng mga babaeng pulis. Kasunod niya si Mama na tila nawala na ng bait, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay dilat sa takot. Ada, sabihin mo sa kanila na hindi ko ginawa yon. Si Sofia ang may gawa niyan. Frame up ito. Ang hiyaw ni Amarachi habang pilit na kumakawala. Tumayo ako at naglakad patungo sa pinto. Tiningnan ko si Amarachi ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay puno ng pangungutya sa akin. Ngayon, ang nakikita ko na lang ay isang talunang aso. The evidence is clear, Amarachi. Ang pirma mo, ang fingerprints mo, at ang greed mo ang pumatay sa kinabukasan mo. Ang sabi ko ng malamig. At si Mama, bumaling ako sa aking ina na ngayon ay nakaluhod na sa sahig ng ospital. I know everything, Ma. I know what you did to Papa. Natigilan si Mama. Ang kanyang mga luha ay biglang tumigil at napalitan ng isang nakakatakot na katahimikan. Wala kang ebidensya, Ada. Matagal na siyang patay. Wala nang makakapagpatunay niyan. Diyan ka nagkakamali, Remedios, ang sabat ni Ubina habang lumalapit sa akin. Inilabas niya ang isang maliit na voice recorder mula sa kanyang bulsa.
Bago namatay ang papa ni Ada, nagpadala siya ng ebidensya sa aking ama. Ang mga records ng botika kung saan ka bumibili ng lason at ang video ng CCTV sa silid niya na itinago ni Lola Remedios. Ang mukha ni Mama ay tila naging abo. Ang huling pader ng kanyang pagtatanggol ay gumuho na. Bakit, Ma? Ang tanong ko. Ang aking boses ay bahagyang pumiyok sa unang pagkakataon. Bakit kailangan humantong sa ganito? Lahat ay ibinigay ko sa inyo. Lahat ay tiniis ko. Dahil palagi kang tama, ang sigaw ni Mama. Ang kanyang boses ay puno ng pot. Palagi kang matalino. Palagi kang magaling. Sa tuwing tumitingin ako sa'yo, nakikita ko ang papa mo. Ang lalaking palaging nagpaparamdam sa akin na wala akong kwenta. Gusto ko ng buhay na marangya, at kayo ang nakahadlang doon. You chose money over blood, Ma. And now, the money is gone, and so is your blood, ang huli kong sabi. Inilabas sila ng mga pulis mula sa ospital. Ang kanilang mga sigaw ay unti-unting naglaho, na iniwan ang katahimikan sa loob ng silid. Lumapit sa akin si Obina at dahan-dahang hinawakan ang aking balikat. It's over, Ada. You're free. Ang bulong niya. Not yet, Obina. Ang sagot ko habang tinitingnan ang isang folder na naiwan sa mesa ni Lola. Nahanap na ang bangkay ni Kelvin, pero ang DNA test na lumabas, hindi ito si Kelvin. Tumingin ako kay Obina. Ang aking mga mata ay puno ng bagong pangamba. Kung hindi si Kelvin ang namatay sa pagsabog, nasaan siya? At sino ang taong nahanap sa dalampasigan? Eksaktong sandaling yon. Ang lahat ng ilaw sa ospital ay biglang namatay. Sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto at ang amoy ng pamilyar na pabango. Isang amoy na hindi kay Sofia, hindi kay Amarachi, kundi ang amoy na ginagamit ni Kelvin. Missed me, Ada? Ang bulong ng isang boses mula sa dilim. Cliffhanger. Buhay si Kelvin at nasa loob siya ng silid ni Lola. Sa gitna ng kadiliman, isang matalim na bagay ang naramdaman ni Ada sa kanyang leeg. Paano makakaligtas si Ada sa huling pagtutuos na ito? At ano ang tunay na balak ni Kelvin bago siya tuluyang mawala? Ang bawat talim ng kutsilyo na dumadampi sa aking balat ay tila isang malamig na paalala na sa mundong ito, ang kasamaan ay hindi basta-basta namamatay. Kailangan itong pasabugin hanggang sa maging abo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang biktima na nanginginig sa takot. Ako ang bitag na matagal nang naghihintay na sumara. Ang lalaking itinuring kong pangarap na naging bangungot ay luluhod sa paanan ko. Hindi para sa pag-ibig, kundi para sa kanyang huling hininga ng kalayaan na tuluyan ko ng kinuha. Sa loob ng ilang taon, ang lalaking ito, ang aking traidor na mapapangasawa, ay inakala niyang kontrolado niya ang bawat galaw ko. Ngunit ngayon, habang nararamdaman ko ang kanyang mabahong hininga sa aking tainga, isa lamang ang nasa isip ko. Ang sandaling ito ang magsisilbing dulo ng kanyang maruming laro. Sa harap ng aking lola na kanyang hinamak at sa harap ng lalaking tunay na nagmahal sa akin, tatapusin ko ang maskara ng kanyang kapangyarihan. Ang kadiliman sa loob ng silid ng ospital ay tila isang buhay na nilalang, mabigat at amoy ng panganib. Ang malamig na bakal ng kutsilyo ay mariing nakadiin sa aking leeg, sapat na upang makaramdam ako ng kaunting hapdi, ngunit hindi sapat para dumanak ang dugo. Don't make a sound, Ada. Isang sigaw mo lang, itutuloy ko ang hindi natapos ng pagsabog sa dagat. Ang bulong ni Kelvin. Ang boses niya ay basag, puno ng desperation at baliw na galit. Hindi ako gumalaw. Nanatiling pantay ang aking paghinga. Akala ko ba ay matalino ka, Ricardo? O mas gusto mong tawaging Kelvin? Ang pagpasok sa ospital na ito ay ang pinakamalaking pagkakamali mo. Shut up! Akala mo ba natalo mo na ako? I spent years planning this. Ang yaman ng mga Montemayor, ang shares ng tatay mo. Sa akin dapat yon. Ang singhal niya.
Ang kutsilyo ay bahagyang nanginig sa kanyang kamay. Obina, huwag kang lalapit! Ang sigaw ko sa dilim nang maramdaman kong kumalaw ang anino ni Obina sa kabilang bahagi ng silid. Wise choice, Montemayor. Ang tawa ni Kelvin, isang tunog na parang paggagasgas ng bakal sa semento. Nayon, Ada, ang folder, ang orihinal na titulo at ang access key sa offshore accounts. Ibigay mo sa akin at baka hayaan ko pa kayong mabuhay ng matanda mong lola. Sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang mahinang tunog ng pag-ikot ng mga gulong ng kama ni Lola. Kelvin, anak, itigil mo na ito. Ang mahinang pakiusap ni Lola Remedios. Tumahimik ka, matanda. Isa ka pa sa mga hadlang. Ang buliw ni Kelvin. Mumiti ako ng napakalamig. Isang ngiting hindi niya nakikita sa dilim, ngunit ramdam niya sa aking boses. You want the access key, Kelvin? It's right here, in my pocket. Pero bago mo makuha yan, hindi mo ba itatanong kung sino ang lalaking nahanap ng mga pulis sa dalampasigan? Natigilan si Kelvin. Ang kutsilyo ay bahagyang lumayo sa aking leeg. What are you talking about? Ang body double mo, Kelvin. Ang tauhan mong inakala mong tapat sa'yo. Siya ang pinasabog ni Sofia sa bangka. Pero alam mo ba kung bakit? Ang tanong ko, ang bawat salita ay tila isang dahan-dahang pagbaon ng pako. Dahil ang perang akala niya ay kukunin niyo, ay matagal ko nang inilipat sa isang account na tanging si Sofia lang ang may hawak. You were betrayed by the only woman who ever really knew how to play your game. You're lying, ang sigaw ni Kelvin. Eksaktong sandaling iyon. Ang mga ilaw sa ospital ay biglang bumukas. Hindi ang normal na ilaw, kundi ang nakakasilaw na pula at asul na liwanag mula sa mga tactical flashlight ng mga awtoridad na nakapalibot na pala sa bintana at pinto. Drop the weapon, Ricardo de Silva! Ang sigaw ng isang boses mula sa labas. Nasilaw si Kelvin. Sa sandaling iyon ng kanyang paggalito, mabilis kong hinawakan ang kanyang braso at ginamit ang aking siko upang tamaan ang kanyang sikmura. Ang tunog ng kanyang pag-aray ay napalitan ng tunog ng pagbagsak ng kutsilyo sa sahig. Mabilis na sumugod si Obina. Sa isang iglap, ang makapangyarihang Kelvin ay nakadapa na sa sahig. Ang kanyang muka ay nakadiin sa malamig na tiles habang pinipigilan siya ni Obina. Walang hirap. Walang emosyon. Parang pagtapon lang ng basura. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan. Tiningnan ko ang lalaking ito na dating kinatatakutan ng aking pamilya. Ngayon, isa na lang siyang sugatang hayop na naghahanap ng butas na matataguan. The key you were looking for? Ang sabi ko habang inilalabas ang isang maliit na piraso ng plastik mula sa aking bulsa. It's just a toy, Kelvin. Just like your life. Everything about you was a counterfeit. Ang pag-ibig mo, ang yaman mo, at pati ang takot na pilit mong ibinibigay sa akin. Ada, please, help me. Ang nauutal niyang hiling habang ang mga pulis ay inilalagay na ang posas sa kanyang mga kamay. I am helping you, Kelvin. Ang sagot ko habang inaayos ang aking gulo-gulong buhok. I'm helping you face the only thing you've ever avoided, the truth. And the truth is, you're nothing without the lies. Inilabas siya ng mga pulis. Ang kanyang mga sigaw ng pagmumura ay unti-unting naglaho sa pasilyo ng ospital. Bumaling ako kay Obina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasamang matinding paggalang. Are you hurt? Ang tanong niya habang ninusuri ang aking leeg na may bahagyang galos. I'm fine, Obina. Ang sugat na ito ay mabilis na maghihilom. Ang mas mahalaga ay ang mga sugat na matagal nang hindi gumagaling sa pamilyang ito. Ang sagot ko. Lumapit kami kay Lola Remedios. Hawak niya ang aking kamay na mahigpit. Tapos na, Ada, ang iyong ama ay maaari na ring mamahinga ng payapa. Hindi pa po, Lola. Ang sabi ko ng may matigas na determinasyon. May dalawa pang tao
na kailangang makakita ng bunga ng kanilang mga ginawa. Kinabukasan, sa harap ng korte, nakaupo sina Mama at Amarachi. Ang kanilang mga mukha ay puno ng panginginig habang binabasa ang mga sakdal laban sa kanila. Accessory to murder, identity theft, at grand fraud. Nang makita nila ako na pumasok sa silid kasama si Obina, muli silang nagtangkang magmakaawa. Ada, anak, pagsabihan mo sila. Nagkamali lang kami, pamilya tayo, ang iyak ni Mama. Ngumiti ako ng napakalamig. Isang ngiting nagpatigil sa buong korte. Ang pamilya ay hindi naglalason. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng pagkatao. Mula sa araw na ito, ang tanging pamilya ko ay ang aking lola at ang aking dangal. Enjoy your new home, Ma. Sabi nyo naman, gusto nyo ng free lodging at security. Ang selda ay may sapat na seguridad para sa inyong dalawa. Tinalikuran ko sila sa huling pagkakataon. Ang bawat yapak ko palabas ng korte ay tila pagpunit sa huling pahina ng aking madilim na nakaraan. Cliffhanger. Habang naglalakad kami ni Ubina patungo sa kanyang sasakyan, isang itim na sobre ang iniabot ng isang gwardiya sa akin. Walang nakasulat na pangalan, kundi isang simbolo lamang, isang pulang Ferrari na binura ng itim na tinta. Sa loob, may isang litrato ni Sofia na nasa isang hindi kilalang bansa at isang maikling sulat. Hindi pa tapos ang utang na loob, Ada. See you soon. Ang bawat piraso ng kasinungalingan ay isa-isang natitibag na nag-iiwan ng isang malinis at matatag na pundasyon para sa aking bagong buhay. Akala ng aking ina at kapatid na ang kanilang pagkakakulong ay ang dulo na ng kanilang pagdurusa. Ngunit ang tunay na parusa ay ang panonood sa akin mula sa likod ng mga rehas habang tinatamasa ko ang tagumpay na pilit nilang ipinagkait sa akin. Hindi kailangan ng ingay upang magtagumpay. Sapat na ang malamig na katotohanan upang dumanak ang pagsisisi sa kanilang mga puso. Ang bahay na dati ay puno ng mapang-aping sigaw at pekeng halakak, ay balot na ngayon ng isang payapang katahimikan. Nakatayo ako sa gitna ng sala. Pinapanood ang mga tauhan ng kumpanya ng paglilipat, habang isa-isang inilalabas ang mga gamit na sumisimbolo sa kasakiman ni na Amarachi at Mama. Ang bawat mamahaling sofa, ang bawat designer bag, at ang mga huwad na dekorasyong binili gamit ang perang ninakaw sa akin, ay itinatapon na sa labas. Itapon niyo lahat yan. Walang dapat itira na kahit anong bakas ng kanilang pananatili rito, ang utos ko sa mga tauhan. Ang batingaw ng aking boses ay walang alinlangan, kasing dulas ng sutla, ngunit kasing tigas ng bronsi. Lumapit sa akin si Ubina, dala ang isang mainit na tasa ng kape. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla sa gitna ng nagbabagong mundo sa aking paligid. Ang bahay na ito ay mukhang maganda na uli, Ada. Mukha na itong isang tahanan. Hindi na ito ang tahanan ko, Obina. Ang sagot ko habang tinatanggap ang kape. Ito ay magiging isang foundation para sa mga biktima ng domestic fraud at abuse. Gusto kong ang bawat sulok ng lugar na ito, na dati ay naging saksi sa aking paghihirap, ay maging saksi naman sa pagbangon ng iba. Isang matalinong desisyon mula sa isang matalinong babae, ang nakanghiting tugon ni Obina. Handa ka na bang harapin ang huling bahagi? Tumango ako. May isang huling lakad pa akong kailangang gawin bago ko tuluyang isara ang kabanatang ito. Sa loob ng correctional facility, ang amoy ng luma at saradong espasyo ay tila isang babala. Nakaupo ako sa likod ng makapal na salamin, naghihintay sa pagdating ng dalawang babaeng dati ay itinuring kong mundo. Nang bumukas ang pinto, lumitaw si Amarachi at ang aming ina. Wala na ang kinang ng kanilang mga alahas. Suot nila ang dilaw na uniporme ng bilanggo, ang kanilang mga balat ay maputla at ang kanilang mga mata ay puno ng pait. Ada, nakuha mo na ba ang petisyon namin? Ang mabilis na tanong ni Mama pagkaupo pa lang niya. Ang kanyang mga kamay ay pilit na dinidikit sa salamin,
Tila gustong abutin ng aking kaluluwa. Hindi namin kaya rito, anak. Ang pagkain ay matigas at ang mga kasama namin ay mga kriminal. Sabihin mo sa mga Montemayor na iyurong ang kaso. Ate, please. Look at my skin. It's so dry. At ang buhok ko, unti-unti nang nalalaga sa stress. Ang reklamo ni Amarachi, na tila ba ang kanyang hitsura pa rin ang pinakamalaking problema sa mundo. 'Di ba sabi mo risk analyst ka? Calculate the risk of us dying here. Pamilya tayo, 'di ba? Tinitigan ko silang dalawa ng matagal. Walang galit sa aking puso, taning isang malalim na pagkapagod at matinding distansya. Ang pamilya ay isang responsibilidad, hindi isang lisensya para manakit. Ang risk na sinasabi nyo, kinalkula ko na. At ang result ay simple. Ang pananatili nyo rito ay ang pinakaligtas na opsyon para sa lipunan at para sa akin. Walang hiya ka! Wala kang utang na loob! Ang hiyaw ni Mama. Ang kanyang boses ay pumutok sa loob ng maliit na cubicle. Kinuha ko ang isang maliit na barya mula sa aking pitaka at inilapag ito sa counter sa harap ng salamin. Yan na lang ang halaga ninyo sa buhay ko. 1 sentimo para sa bawat kasinungalingang ginawa ninyo. Tumayo ako at naglakad palabas. Hindi man lang nilingon ang kanilang mga pagsigaw at pagmamakaawa na nauwi sa mga mura. Sa labas ng pasilidad, ang sikat ng araw ay tila isang pagbati ng kalayaan. Ngunit bago ako makarating sa sasakyan, isang pamilyar na anino ang nakatayo sa ilalim ng puno ng nara. Si Sofia. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestido at isang malapad na sombrero. Ang kanyang hitsura ay malayo sa sugatang babaeng nakita ko sa dagat. Tapos na ang lahat, Ada. Ang sabi ni Sofia habang lumalapit sa akin. May iniabot siyang isang maliit na susi na may nakasabit na medalyon ng San Benito. Ito ang susi ng isang safety deposit box sa Zurich. Lahat ng perang nakuha ni Kelvin sa inyo, na ibalik ko na doon. Gamitin mo ito para sa foundation mo. Bakit mo ito ginagawa, Sofia? Ang tanong ko. Dahil sa gitna ng kadiliman, ikaw lang ang hindi bumitaw sa katotohanan. Binigyan mo ako ng katarungan nang hindi mo namamalayan. Ang sagot niya. Aalis na ako. Pupunta ako sa lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Bilang asawa ng isang manloloko. Pero tandaan mo, Ada, ang yaman ay parang dagat. Pwede ka nitong dalhin sa malayo, pero pwede ka rin itong malunod kung hindi mo alam kung kailan hihinto. Pinanood ko ang pag-alis ni Sofia hanggang sa maglaho siya sa gitna ng mga tao. Isang tahimik na kasunduan sa pagitan ng dalawang babaeng parehong biktima, ngunit piniling maging mananalo. Sumakay ako sa sasakyan, kung saan naghihintay si Obina. Sa pagkakataong ito, hindi siya ang nagmamaneho. Ang kanyang driver ang nasa harap at kami ay nasa likod, bilang magkapantay. Saan tayo ngayon? Ang tanong ni Obina habang hinahawakan ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng bagong bukas. Sa Cebu, ang sagot ko. Gusto kong makita ang dagat na hindi amoy gasolina at takot. Gusto kong simulan ang pagpapatakbo ng kumpanya ni Papa kasama ka. Hindi bilang alalay, kundi bilang partner. Numiti si Obina at hinalikan ang aking mga kamay. As you wish, my queen analyst. Habang lumilipad ang kanilang pribadong eroplano patungong Cebu, pinuksan ni Ada ang kanyang laptop upang suriin ang huling report ng kumpanya. Isang email ang pumasok mula sa isang anonymous sender. Ang subject line ay, "Ang iyong ama ay hindi nag-iisa sa kanyang lihim." Sa loob ng email ay isang litrato ng isang sanggol, at sa likod ng sanggol ay ang pamilyar na mukha ni Kelvin. At ang petsa ay ngayong taon lamang. Sino ang sanggol na ito? At buhay pa nga ba ang mga galamay ng nakaraan na pilit pinabaon ni Ada? Ang dagat ng Cebu sa ilalim ng dapit hapon ay tila isang malaking salamin na nagpapakita ng lahat ng ganda at sakit
ng aking pinagdaanan. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay isang paalala na ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano kabilis ang iyong sasakyan o kung gaano kakinang ang iyong mga alahas, kundi tungkol sa kung gaano katatag ang iyong paninindigan sa gitna ng unos. Ang dating Ada na nakaluhod sa sahig at nagpupunas ng putik ay matagal nang pumanaw. Ang nakatayo ngayon sa harap ng malawak na karagatan ay isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na trono. Hindi sa itaas ng iba, kundi sa loob ng kanyang sariling pagkatao. Isang taon nang lumipas mula nang gumuho ang maskara ng karangyaan na bumalot sa aming pamilya. Sa loob ng panahong iyon, natutunan kong ang pinakamahusay na paraan ng paghihiganti ay hindi ang pagganti ng masama, kundi ang pamumuhay ng masagana at malaya mula sa anino ng mga taong nagtangkang sumira sa akin. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming bagong tanggapan sa Cebu. Ang Montemayor Cortez Holdings ay hindi na lamang isang pangalan sa papel. Ito ay naging simbolo ng bagong simula. Ang mga shares na iniwan ng aking ama ay nagbunga ng katarungang hindi ko inaasahan. Ate Ada? Lumingon ako at nakita ko ang isang batang lalaki, mga 5 taong gulang, na may hawak na isang maliit na bangkang papel. Siya ay si Miguel, ang anak ni Sofia. Ang batang akala ni Kelvin ay namatay na sa kahirapan, ngunit iniligtas ni Sofia sa pamamagitan ng kanyang tapang at lihim na pakikipagtulungan sa akin. Ang email na natanggap ko sa eroplano ay hindi banta, kundi isang pagpapakilala sa huling piraso ng katotohanan. Ang ganda ng bangka mo, Miguel. Ang malambing kong sabi habang lumuluhod upang mapantayan ang bata. Inayos ko ang kanyang maliit na polo. Gusto mo bang turuan kitang maglayag sa totoong dagat? Mumiti ang bata, isang ngiting walang bahid ng kasinungalingan, isang kislap na kailanman ay hindi ko nakita sa mga mata ni na Amarachi o Kelvin. Si Miguel ang magiging tagapagmana ng isang kinabukasang hindi nabahiran ng dugo at pagnanakaw. Pinili kong pondohan ang kanyang pag-aaral at tiyaking hindi siya magiging katulad ng kanyang ama. Ada! Tawag ng isang pamilyar na boses. Lumapit si Obina. Suot ang kanyang puting linen shirt. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Hindi na siya ang misteryosong delivery man. Siya na ang katuwang ko sa pagpapatakbo ng kumpanya at sa pagbuo ng aking buhay. Nakausap ko ang mga abogado sa Manila. Ang simula ni Obina, habang dahan-dahang itinatabi ang ilang hibla ng buhok sa aking mukha. Ang petisyon ni na Remedios at Amarachi para sa parol ay muling ibinasura. Sabi ng warden, hindi pa rin sila nagbabago. Nag-aaway pa rin sila sa loob dahil sa kung sino ang dapat sisihin sa kanilang kinahantungan. Huminga ako ng malalim. Ramdam ang bigat na tuluyan ng nawala sa aking balikat. Hayaan mo sila, Obina. Ang kulungang ginawa nila para sa sarili nila ay hindi lamang gawa sa bakal, kundi gawa sa sarili nilang kawalang kapatawaran. I have forgiven them, but I will never let them back in. My peace is non-negotiable. That's my girl, ang sabi ni Obina habang hinahawakan ng aking kamay, ang aming mga daliri ay naglapat ng mahigpit. Handa ka na ba para sa board meeting? They are waiting for the CEO. Wait, ang hiling ko. Tumingin ako sa malayo, sa dulo kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Lola Remedios is sleeping peacefully now in her garden. Ang papa ay may hustisya na. At ako ay buo na uli. Sa loob ng aking isipan, narinig ko ang huling payo ni Lola. Ang ginto ay sinusubok sa apoy, Ada. Ang tao ay sinusubok sa hirap. Tiningnan ko ang aking sariling refleksyon sa salamin ng gusali. Wala nang bakas ng takot. Ang bawat galos sa aking leeg mula sa kutsilyo ni Kelvin ay naghilom na nag-iwan ng isang manipis na puting linya, isang medalya ng aking pakikipaglaban. Sa lahat ng mga babaeng nakikinig sa aking kwento, nais kong malaman niyo ito. Hindi kayo kailangang maging martir para tawaging mabuting anak o kapatid.
Ang inyong halaga ay hindi sinusukat sa kung gaano nyo kayang magtiis ng pang-aabuso. Ang tunay na nagawa o utang na loob ay ang pagmamahal sa sarili upang magkaroon ka ng lakas na tumayo para sa katotohanan. Maari kang masaktan, maari kang pantaksilan ng sarili mong dugo, at maari kang maiwan sa dilim. Ngunit tandaan mo, ikaw ang analyst ng sarili mong kapalaran. Ikalkula mo ang iyong lakas, i-minimize ang mga taong nagdadala ng panganib sa iyong puso, at hinding-hindi ka malulugi. Let's go, Obina! Ang sabi ko nang may matamis na ngiti. The future is waiting. Naglakad kami palabas ng balkonahe. Ang tunog ng aming mga yapak sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal at ang natira ay ang dalisay na katotohanan ng isang babaeng nagtagumpay dahil pinili niyang maging matalino kaysa maging biktima. Ang dapit hapon ay lumipas at ang gabi ay dumating. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot sa dilim. Dahil alam ko, bukas pagising ko, ang liwanag ay hindi na manggagaling sa ningning ng peking ginto, kundi sa apoy na nagmumula sa aking sariling kaluluwa.